hapon. Magpapasalamat muna ako sa lahat ng mga barangay chairman ng Maynila from District 1 to District 6. Maraming salamat po sa inyo pong paanyaya. Nakaka-pressure kasi nauna pa magsalita yung mga magagaling nating future senators. At ako po si Boss Dada. Ako po ay isang content creator, vlogger. Magandang araw sa mga kasamahan kong vlogger na nandito ngayon na naghahatid ng mga totoong balita, totoong impormasyon sa bayang Pilipinas na gustong patahimikin. Isa po tayo sa mga ipinapatawag dyan sa Kongreso dahil mukhang nasasaktan na po yata sila sa mga batikos natin. Pero simulan po natin kay Pastor Apollo Kibuloy. Ako po ay nandito in behalf of Pastor Apollo Kibuloy dahil siya po ngayon ay nakakulong. Dahil siya po ay kaibigang matalik ni Pangulong Duterte at alam nating supporters ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Bongo. Na alam naman natin na target ng administrasyon na to, target ng disinformation sa bayang Pilipinas ngayon. Si Pastor Apollo Kibuloy ay katulad din natin, na normal na Pilipino. Pero siya po ngayon ang poster boy or siya po ngayon ang mukha ng political persecution sa bayang Pilipinas. Nauna pong inabuso ang karapatan ng SMNI sa kanilang prangkisa dahil po ang SMNI ay ginamit ni Pangulong Rodrigo Duterte para ilabas ang kanyang mga salubin at gamitin plataforma or platform para ilabas ang lahat ng mga kabulasugan sa bayang Pilipinas. Na contempt din po ang ilan sa mga anchors ng SMNI dahil po sa pagtatanong sa mga kagalang-galang na kongresista kung saan po nila dinadala or kung totoo po ba yung laki ng budget nila pagdating sa transportation. Tuloy-tuloy na pong inabuso si Pastor Apollo Kibuloy. Kung inyo po matatandaan, 6,000 pulis ang nanirahan ng 16 na araw, illegal, dyan sa kanyang simbahan sa Davao. 16 days. Ang gamit po nilang warrant of arrest ay hindi po para sa kanya, para sa ibang tao, at ang warrant of arrest po, ang address po ay sa Pasig. Pero ginamit po iyon sa Davao at nagstay po sila doon ng 16 na araw. 6,000 pulis ang ginamit para lamang abusuhin, babuyin ang simbahan, at syempre si Pastor Apollo Kibuloy na din. Kung matatandaan natin, 44 na pulis lang po ang pinadala sa isang terorista dyan sa Mamasapano. Pero ito po, alagad ng Diyos, alagad ng simbahan, 6,000 pulis, 1,000 mahigit na SWAT at na SAF ang ipinadala sa isang religious organization. Ganyan po ngayon ang mukha ng Pilipinas. Dahil po sa pang-aabuso, sa panggigipit kay Pastor Apollo Kibuloy, ang kanya pong Children's Joy Foundation na nagpaaral na po sa milyong-milyong mga kabataan, kailangan pong magsara dahil ang kanya pong dahil po finreeze ang kanyang assets. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay kilala natin bilang isang maunlad na pastor. Pero siya po, bago magsimula, 16 lang po sila. At napalago po ni Pastor Apollo Kibuloy from 15 na miyembro, ngayon po 7 milyon na po sila sa buong mundo. At tinagurian po silang fastest growing religious denomination sa buong mundo. Si Pastor Apollo Kibuloy may resibo. Bakit ba siya tumatakbo bilang senador? Kasi po, ginulo siya ng politika. Kaya po si Pastor Apollo Kibuloy ay papasok sa politika para hindi guluhin
kundi para ayusin yung mga panggugulo ng gobyerno natin ngayon. Bakit natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy? Unang-una sa lahat, meron na siyang resibo. Bilang isang private na tao, siya po ay mayroong Kingdom of Jesus Christ na may 7 milyong miyembro buong mundo. Siya po ay mayroong Kingdom na malapit nang matapos at may pinakamalaking seating capacity sa buong Asia or buong mundo. Meron po siyang Jose Maria College na 70% po ng mga estudyante dyan, kahit iba po ang relihiyon, ay scholar. Meron po siyang Children's Joy Foundation na nagpaaral na po sa milyon-milyong mga kabataan. Meron po siyang Kingdom of Jesus Christ, meron po siyang Glory Mountain, at meron po siyang Prayer Mountain. Matagal na po siyang tumutulong, advocate po siya ng environment. Siya po ay matagal na pong nagkakandak ng mga cleanup drives, beautification, tree planting activities. Siya rin po ay tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo, lindol. Nung dumaan na Yolanda, sila po yung mga kauna-unahan na nandiyan dyan. At bilang isang pribadong tao, napakalaki po ng naitulong niya sa gobyerno ni PRD laban sa insurhensya. Naubos po ang mga rebelde dahil sa kanyang mga programa, katulong ang NTFL, at syempre katulong na rin po ang Pangulong Duterte. Zero corruption po ang kanyang itinataguyod. Si Pastor Apollo Kibuloy ang magtataguyod ng death penalty sa mga korap, mandarambong, magnanakaw. Tuluyang susulpuin ni Pastor Apollo Kibuloy ang droga at ang CPP, NPA, NDF. Magtatanggol din po siya sa mga mamamayang Pilipino. Siya po ay isang makakalikasan at itataguyod po niya ang kagandahan at kalusugan. Siya po ngayon ay nakapuit sa Pasig City Jail at habang siya po ay nakakulong dyan, siya po ay nakagawa ng 70 bills. Hindi pa man siya umuupo sa posisyon, meron na po siyang 70 batas na kung siya po ay may mananalo, ilalatag na lang po niya yung mga batas na yan. At nadadagdagan pa po yan araw-araw. Kaya sa darating na Mayo, mga kababayan, meron silang sinasabi na bagong alyansa ng Pilipinas. Papaano naman magiging bagong alyansa yung puro luma na? Yung mga dati ng mga senador na natapos na yung kanilang mga termino na wala naman nagawa sa Pilipinas, sila pa rin yung tumatakbo ngayon. Kaya nananawagan po tayo sa lahat ng mga Pilipino na iboto na po natin yung bago. Yung totoong bago. Yung totoong mga bagong mukha na talagang magtatrabaho sa bayan natin Pilipinas. Si Pastor Apollo Kibuloy po ang magsisilbing konsensya natin sa Senado. Siya po ang magbabantay ng pera ng bayan. Siya rin po ang magsisilbing moral compass. At kung ayaw niyo pong ma-impeach VP, So wait lang po kasi na nalubat yung yung mic. So tayo po natin mga kaibigan, mga kababayan, no. So yan, balik na. ayan, tuloy natin hanggang bukas to. Pero dahil nalulubat na yung mga mic, huwag na natin masyadong habaan.
Bakit natin iboboto si Pastor Apollo Kibuloy? Dahil sa kanyang mga resibo, meron na po siyang napatunayan. Bago pa po siya mag-isip na tumakbo sa politiko, siya po ay visible na at tumutulong na sa Pilipinas. Alam niyo po ba na ang Kingdom of Jesus Christ, sa sobrang galing na leader ni Pastor Apollo Kibuloy, ang projection nila kahit na 3 taon silang hindi kumilos, makakakain sila. Ganon ang projection ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Ang Kingdom of Jesus Christ po ay isang first world country sa loob ng isang third world country. Napatunayan na po niya yan sa kanyang KOJC, kayang-kaya po niyang gawin yan sa buong Pilipinas. Ang plano po ni Pastor Apollo Kibuloy ay pagdugtong-dugtongin ang lahat ng isla sa Pilipinas para maging accessible ang Pilipinas sa lahat ng Pilipino at lahat ng produkto ay kumalat umikot sa buong Pilipinas ng madali. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay maraming pools of lawyers. Meron po siyang JMC, yung Jose Maria College. Marami po siyang mga lawyers na ang pangarap po niya ay makatulong itong mga pinag-aaral niya ng abogado para makakuha ng libreng serbisyo legal ang mga Pilipino na hindi kayang mag-afford ng mga magagaling na abogado. Meron din po siyang med school at layon po ng med school na ito na mag-produce ng maraming mga doktor para ang mga Pilipino ay hindi na magpunta sa ospital para magpa-check up. Yung iba, sila na po ang pupunta sa mga bahay-bahay at magtatanong kung sino yung mga gustong magpa-check up at sila na po ang mag-check up sa mga Pilipino, Tokhang style. Ganyan po ang ilan sa mga plano niya. Again, 70 bills na po yung kanyang nagawa, hindi pa man siya nagsisimula magtrabaho. Sigurado tayo na magtutuloy-tuloy po yan kung bibigyan po natin siya ng pag-asa na magserbisyo para sa inyo. Noon pa po siya nagsiservisyo hanggang ngayon. Sa kanyang, sabi nga, this is his last hurrah. Ilang taon na po si Pastor Apollo Kibuloy? I think he's 75 years old. At gusto niya na bago man lang siya mawala sa mundong ito, lahat ng kanyang mga visions para sa Pilipinas ay matupad niya. Hindi po kailangan ni Pastor Apollo itong pagiging senador. Palagay ko mas kailangan natin. Mas kailangan natin yung mga leaders, hindi po ng mga politiko. Maraming salamat po sa inyong lahat at straight po tayo PDP laban dahil napipinto yung impeachment kay VP Sara. Kung matatalo po itong mga kandidato natin, considered as impeached na po si VP Sara at wala na po tayong VP Sara na tatakbong presidente sa 2028. Kaya kung gusto nyo magtuloy-tuloy ang serbisyo ng mga Duterte, ito na po yung unang step para doon. Iboto natin lahat straight PDP laban. At pagkatapos po noon, 2028 si VP Sara naman. Maraming salamat po sa inyo lahat.